What's up KG at welcome back sa ating channel. At ngayon meron akong ibabalita sa inyo about SpaceX Bitcoin. Siyempre, itutuloy din natin ang ating codex sa day 46 na ng ating codex. Pero bago yun, siyempre, dito muna tayo sa isa sa mga good news na darating dito sa crypto space. At nakita natin ang mga balita na to dito sa Twitter at sabi ng CoinMarketCap. Isa to sa mga news na mga ano dito sa Twitter na tinitingnan ko, lalo na kung may mga latest na balita, lalo na pag mga good news. Gusto natin yung mga good news eh. Pero syempre, hindi lang tayo basta nabibigay ng good news dito. Binibigay din natin yung sarili nating commentary at tingin natin na pwedeng mangyari dito sa ating market. At yun na nga, sabi ng CoinMarketCap, SpaceX IPO filing reveals it held 18,712 Bitcoin. Grabe, paldo. Worth 1.44 billion on its balance sheet as of Q1 as it plans for what could be the largest IPO in history. Ibig sabihin, dun sa kanilang report na which is pinakita nila dito sa atin sa public, meron daw silang hawak na 18,712 na Bitcoin. Ayun, ito yung pinakang dahilan kung bakit pinag-uusapan din natin ito. Ano bang kinalaman nito dito sa ating sa atin? Ano bang pwede maging epekto nito sa atin? Nakikita natin dito na which is yung SpaceX sa pagmamayari ni Elon Musk. Isa yan si Daddy Elon na talagang ano rin siya, supportive din siya pagdating doon sa, naniniwala siya doon sa possibility ng future ng cryptocurrency. Hindi naman sinabi dito na, siyempre ang binanggit lang dito is Bitcoin. Bakit? Bitcoin naman kasi talaga ang pinaka worth it sa lahat dahil ito talaga is talagang around the globe na talaga yung influence ng Bitcoin, lalo na sa mga companies. At sa Amerika nga, may plano sila magawa ng Bitcoin na reserve eh. So, ewan ko dito sa Pilipinas, so sabihin na natin pro-crypto rin ng bansa natin sa totoo lang. Pero wala kang ano eh. Mas iba yung datingan dito sa Pilipinas. Pangit, no? Yung mga gobyerno natin, senador, so mas busy dun sa mga kung ano-anong mga pinag-aano nila. Hindi ko naman sinasabi na hindi nila tinututukan ito, no? Pero, siyempre, tayo kasi gaya-gaya tayo, no? Dapat ngayon pa lang pinag-aaralan na to, lalo na may merong gustong i-propose na bagong deal, yung Kadena app, pagdating dun sa ganyan. So, blockchain naman yon. Pero, makikita mo naman dito na yung mga malaking companies kagaya ni Elon Musk na pinakamayaman sa mundo is still nag-accumulate ng Bitcoin. Nakikita nyo, no? Isipin ninyo ang Bitcoin, mabibili mo siya online. Kahit magkano ang pera mo, pwede ka magkaroon kahit 100 pesos worth of Bitcoin, meron kang Bitcoin. Tapos, yung pinakamayaman sa buong mundo, naglalagay ng ganyan kalaking pera. 1.44 billion dollars. Barya lang yan sa kanya eh. Pero tingnan nyo barya lang yan sa kanya. Sabihin na natin 300 billion ang asset ni Elon. Ibig sabihin, ilang porsyento lang yan ang kanyang portfolio. Although nandun siya, no, nakikita natin na nag-invest siya, naglagay siya ng Bitcoin sa kanyang, bumili siya ng Bitcoin, pero hindi rin siya all-in. Sipin nyo, ilang percent lang yan ang yaman niya. Kung 300 billion, sabihin natin 100 billion na lang. No, ibig sabihin, 1.44% lang ng kanyang total asset ang nakalagay sa Bitcoin. No? Tapos hindi pa niya nabili yan ng ngayon lang. Nabili niya yan nung kasi ang average na dito, nakita ko dito na $35,300 yung average price na bili niya. So ibig sabihin 100% profit siya. So ibig sabihin kung kakalati mo to, nasa 7 billion lang 700 million lang ang kanyang ininvest dito. Kung may 100,000 ka, parang 700 pesos lang. Pero kahit ganun na siyempre, pag tinignan mo percentage-wise, pagdating sa pagiging, siyempre, kurot lang kay Elon yun eh. Nung niya eh. Pero ang pinag-uusapan natin dito is SpaceX hindi pa kasama yung Tesla.
ang Tesla may sarili ring hawak na Bitcoin. Hindi ko na search pero magkaiba ang SpaceX tsaka Tesla. Ang Tesla may hawak din niya na reserve na Bitcoin. So, nakikita nyo yung although nandun tayo na sinusuportahan nila yung Bitcoin, sinusuportahan nila yung crypto, but still, small amount lang ng kanilang portfolio o small amount lang ng kanilang asset ang nakalagay sa Bitcoin. Hindi sila all in. Sipin nyo, kung yun ang ginagawa ng mga pinakamayayaman sa buong mundo, bakit hindi natin gagawin? Mag-accumulate din kahit papaano ng Bitcoin. No? Kung may 100,000 ka, maglagay ka kahit 1,000 pesos, 1% ng asset mo. Siyempre, depende rin naman yun sa tao. Siyempre, hindi naman lahat ng tao may 100,000. Hindi rin lahat ng tao may 10,000 pesos. Hindi, lalo na ngayon. Diba? Na talagang kahit 1,000 siguro, wala yung tao. Nahihirapan makapag-produce ng mga ganong asset o ganong kapital. No? Pero slowly, yun nga yung itinuturo natin dito sa ating channel. May strategy akong ginagamit pagdating sa na naging effective sa akin. Isang average lang na trader, isang average lang na player, no? Parehas na lang ninyo na hindi kulang ang resources, kakaunti ang mga no? So nagbabasa lang ako, nag-aaral lang ako, tinitingnan ko lang yung mga balita, news, tsaka tinitingnan ko rin yung fundamentals, yung macro, micro, na mga pwede maka-apekto, no? At sinasabi ko na sa inyo, ang pinaka naging effective sa akin is yung DCA, dollar cost averaging. Ibig sabihin, buwan-buwan lang ako bumibili kahit anong price. At after nun, tumaas yung presyo ng Bitcoin, doon ako nagbenta. Hindi ako nakapagbenta sa all-time high. Ang pinakamahal kong benta is 92,000. Pero nabili ko siya in average of 22,000 na dollars yung presyo ng Bitcoin. So, mas mababa pa nga ako kay Elon Di ba? Siya ang average niya is 35,000. So, ang akin is 22,000. So, nakailang na ako nun. Akala ko kasi magto-200,000 si Bitcoin pero nung nalaglag na. Tsaka kinailangan ko ng pera kaya kailangan natin ibenta yung ating Which is, not bad na rin kung naka times 4 yung pera mo. Wala na rin hindi na rin masama saan ka ba makakita ng ganong asset. Tapos, meron din silang, new traders, sabi naman ng Queen Bureau. So, si Queen Bureau naman, yun naman tinisusundan ko rin sa YouTube. Diyan naman ako nanonood ng mga fundamentals, saka mga So, follow nyo rin siya dun sa kanilang Follow ko na nga to dito. Iba kasi yung Twitter na ginagamit ko dito sa aking sa aking tablet. No? World's largest crypto exchange, Binance, is launching pre-IPO perpetual futures starting with Elon Musk SpaceX. The product SPCX USDT will let users trade expectations around SpaceX future IPO valuation, targeting 1.75 trillion to 2 trillion dollars before the company officially goes public. So, ano ba tong IPO na to? Ano tong ilo-launch nila na to? Futures trading ito, perpetual futures trading, no? So, para sa mga hindi nakakaalam, may dalawang klase ng trading pagdating dyan. So, spot trading and futures trading. Ngayon, ano yung tinuturo natin dito sa channel? Ang tinuturo natin dito sa channel is DCA at hindi yan mag-a-apply sa futures. Yes. Kasi ang futures trading, yan yung mga naka-leverage. Once na nag-against yung trade mo doon sa movement ng market, susunog ka dun. So, kailangan mag-iingat kayo pagdating sa trade pagdating ng futures. Hindi ko nire-recommend ang futures, no? Hindi siya magandang talaga, lalo na kung beginner ka. Huwag ka muna mag-futures, mag-spot ka lang. DCA lang ang gawin mo, no? Habang nagdi-DCA ka, para hindi ka mainip, mag-aral ka muna about sa trading. At pag may sobra ka na, yung alam mo na parang once na nag-trade ka kasi parang sugal yan Magiging sugal yan lalo na kung wala kang alam, basta ka lang tira ng tira. No, nangyari na yan sa akin. Kumita ako ng malaki, na hype ako, trade ako ng trade hanggang sa mas nalugi pa ako, no? Kaya mas maganda na mag-aralan muna kung ano yung mga pwedeng maging problema once na nag futures trading ka.
So, pinag-uusapan dito is futures trading Take note. Hindi ito yung spot trading na tinuturo natin dito. Na pag magbabay ka, tapos i-hold mo. Hindi yun pwede dito sa futures trading. Yun ang inaabangan ko rin yung magkaroon ng magkaroon ng spot trading pagdating sa mga companies na to. Pero yun nga lang, private company kasi ang SpaceX, kaya hindi ka rin makakabasta-basta makakabili ng stocks. No? So, yun. So, ano lang naman ang advantage nito? Ang advantage nito, once na na-list na sila sa mga ganyang exchanges, no, na pwede mong i-trade gamit yung USDT, no, mas magkakaroon sila ng mas malaking market pagdating sa mga traders. So, magbe-bet sila kung tataas ba o bababa yung market. Okay yun. Pero, kamusta naman ano naman yung pwede mangyari sa mga altcoin natin? Siyempre, ano bang pipiliin nyo i-trade? Kunyari, i-trade ka ng altcoin. Yung bibili ka ng meme coin o di kaya ng kung ano-anong mga altcoin, kagaya nung sa Axie Infinity. Hindi ko sinasabing meme coin ng Axie Infinity na token Exe, Soron, at saka yung SLP yun, meme coin yun. Pero, kung bibili ka ng mga tokens na yun, bakit doon ka pa bibili kung meron namang SpaceX? Sino bang mas worth it sa dalawa? So, nakikita nyo binigay ko lang na example yung Axie Infinity. Although magkaiba talaga sila ng pinakang silbi. Pero, yun din yung pwede mangyari sa mga altcoin natin dito na sinusuportahan. So, siyempre, mahahati na naman yung attention galing sa sa mga tokens na yan. Kagaya nun nakaraan, bakit hindi nagkaroon ng ultimate na alt season? Kasi, dati, nung 2021, bago nagsiliparan yung mga tokens nun, ilan lang yung mga altcoin. Pero after nun, pagdating ng 2025, halos times 10 na. Sobrang dami na ng altcoin. Kung ano-anong altcoin na lang ang na-produce. Kaya nangyari nun, yung naging yung naging exposure ng mga altcoin na kahit may silbi, nahati pa dahil doon sa pagdami ng mga altcoin, mga promises, mga scams, rug pull, hanggang sa nadala talaga yung mga tao. Kaliwat kanan yung rug pull, kaliwat kanan yung nalulugi, kaliwat kanan yung talagang nai-scam, no? Kaya nandito yung channel natin para i-remind yung mga tao pagdating sa mga ganong mga klaseng mga pwedeng magkaroon kayo ng konting guidance. Gamitin niyo itong channel para matuto. Lalo na kung meron kayong mga hindi naiintindihan, meron ako diyang playlist about dun sa mga market psychology. Pwede niyo i-check yan. No? Na iba't ibang senaryo na pwede ninyong tignan dun sa mga paborito ninyong altcoin. Yun. So, pahaba na naman yung aking balita na ito. Pero excited lang kasi ako balita sa inyo, lalo na magandang good news kasi ito para sa atin. No? Lalo na sa mga naniniwala sa cryptocurrency. Isipin nyo, pinakamayaman tao sa buong mundo. Sabi sa Forbes, pero siyempre, hindi naman tayo naniniwala doon. Alam naman natin na may mas mayaman pa kay Elon. Pero sa ngayon, dahil siya ang dineklara ng Forbes, ba? Pagdating dito sa economic is si Elon. So meron silang holdings na Bitcoin, pero kahit ganoon, hindi all in Hindi yung buong yaman ni Elon ay nandoon. Guys, yun pa rin ang tatandaan ninyo. Kahit na sobrang yaman ni Elon, ang percentage lang ng kanyang portfolio is halos less than 1% is crypto at Bitcoin pa yon. Diba? Ibang-iba doon sa galaw ko na halos 50% ng portfolio ko nasa Bitcoin. Diba? Tapos lahat puro altcoin, tapos wala na akong ibang asset kundi crypto. No? So iba't iba yung pwedeng maging senaryo bawat tao. No? Pero syempre, kung ikaw din naman may ganung kalaking yaman kay Elon Musk, talagang yung 1% nun is talaga sobrang laki. No? Pero still, barya lang yun sa kanya. Sa 100 pesos, piso lang yun sa kanya. No? So punta na tayo doon sa ating day 46 ng ating codex na isisingit na yung mga balita. Ayan, so nagbabalik na tayo sa ating codex day 46.
Grabe, 9 days na lang. Kailangan na natin talaga itong lagariin. No? Pero magaganda naman natin mga task ngayon. Nga lang, yung ayaw kong task, kailangan na natin gawin ngayon dahil medyo kailangan na natin na umadvance ng konti sa ating level. No? So, tingnan na natin. Punta na tayo sa ating bounty board. Yan. So, ang task natin ngayon ay scrap any rune, feed 5 regular Coco Choco. Okay, feed 5. Tapos buy 1 consumable. Release an Axie. Yun. So, kinip na natin yan. So, magre-release tayo ngayon ng Axie. Bakit? Ito yung dahilan. Buy any Axie. Tapos buy any dash. Tapos release any don. So, dalawang release ang ng ating task. Pero isang release lang. So, dalawa na yung tatamaan natin. Kaya kinip ko na siya. Pero meron naman tayong buy any dash tsaka buy any Axie. No? So, medyo na lang natin. Naging pabor lang sa atin ito. Nga lang, yun nga, mababawasan yung ating dash. Pero okay lang. Ganun talaga ang buhay. Kailangan talaga nating mag-sacrifice. Yan. So, anong unahin natin dito? Unahin muna natin yung buy one consumable. Buy one consumable. Bilhin na lang tayo ng super Coco Choco. Huwag yan. Mahal yan, guys. Yan. Yan tayo sa mga murahin lang, Coco Choco. 0.02 lang. Titipid na tayo. Masyado na rin malaki yung nagiging average natin. Kaya bababain na natin. Total, matatapos na rin naman. At saka hindi na rin naman kasi beneficial sa akin matapos yung codex. Kaya relax na lang tayo. Hanap na lang tayo ng mga magagandang quest. At hopefully makahabol tayo. Yan, so 0.017 USDT. So piso na, nagmura na, no? Coco Choco, dumadami yata ang supply dahil marami na rin nakatapos ng kanilang codex. Mas maaga sila nakatapos. Tapos, feed 5 regular Coco Choco. Feed 5 muna tayo. Regular Coco Choco. Yun makakabol na. 55 na rin si Princess. Feed 5, regular Coco Choco. Tapos, mag-release na tayo ng Dawn. So, kailangan natin is-release Dawn kasi pag nag-release tayo ng Axie tapos hindi Dawn, hindi matatamaan yung isang natin. So, release Dawn muna tayo. Babay na sa isang Dawn ko. Ano ba naman yan? Hanap na lang tayo dito ng maganda-gandang ibenta. So, may level 4 ako. Ilan lang ba yung Dawn ko? Siyam lang. Bilhin na lang ulit tayo sa susunod ng Dawn. Ito na lang. Ang ating release. Tama ba? Yan na lang. Palagay nyo. Last na ba yan? Last na? Wala nang balikan yan. Wala nang balikan. Kasi ito naka-evolve yung ulo niyan eh. Mas parang siya yung pinaka ito na lang. Will gone forever. Bye-bye. Ayan. So, nag-release na tayo ng Axie. So, mapapalitan naman siya ng dash. Bibili tayo ng dash. Goodbye, friend. So, may kapalit naman yan. So, may mga makukuha kang mga items after nun. Tapos, bili tayo ng buy any Axie tayo. Buy any Axie. Buy any Axie. Buy any dash Axie. Buy any dash. One bite the dash. So, mas mura naman ito eh. So, mapapalitan na natin ang ating walang forma na ito. Ang pangit lang sa kanya yung kanyang mouth. Na dash. Parang forma na ito. Naka-wing horn na ano. Ano bang mount ito? Cute bunny. Naka-cute bunny. Ano sa classic? Terror Champ. Bug Signal. Triple Trick Gash Unleash. Pangit yung ano niya. Pero sige, ito na lang. Tes mura-mura. 0.06 USDC. Ay, hindi po. 0.6 pala.
Yan. Uy, nabili na. Nabili na yan, guys. Ano ba yan? Naka-display pa, nakabili na. Hanap na tayo ng iba dito. 0.64. Itong forma. Naka-wing horn. Ito naman, naka-Ronin. Nabili na yan, guys. Nabili na yung ano natin. Ito kaya. 0.64. Natin na Gecko, Innocent Lab, Herbivore, Scaly Spear, Grok. Chaps na chaps naman to. Vegan Diet. Scaly, Nile Strike. Okay na to. Floraxi na lang ang bili natin. So, magkano to? 0.64. Ba, namalang patuloy tayo. Yun. So, nakabili na tayo ng dust. Balik na tayo sa ating bounty board. Craft any rune. Feed 5 regular Coco Choco. Buy 1. Release any doon. So, okay na. So, dito man tayo. Craft any rune. Tapos, feed 5 regular Coco Choco. Buy 1 consumable. Release any Axie. Buy any Axie. Buy any dust. Release any dawn. Ayan. So, pang-ilan na tayo? Refresh muna natin. Pang-ilan na tayo sa ating leaderboard? So, pang 1,200. Wala pa rin tayo nakukuha sa claimable reward, no? Hindi pa tayo nakakuha. Kaya ganun. Yun, no? So, 10. May 10 days pa. Tama ba? So, level 10 na tayo, eh. Yun, nakadalawang level tayo, guys. So, mahahabol na natin. Isang level na lang ang kulang. Tapos, meron na rin tayong another 350 points. Yun, nahabol na natin. So, isang level na lang ang kulang natin. Kuha pa tayo ng Hippat Golem. Natin to. Hippat Golem. Saan na yung Hippat Golem na yun? Hippat Golem na yun to. Hippat Golem. Ano to? Sa Pisngi. Sa Pisngi pala nakalagay yun. Wala pa rin tayong sa bounty board yung claimable rewards. Bakit kaya? Wala na tayong rewards dun. Pero maganda lang nito, at least nahabol na natin. So kung level 10 na tayo, meron pa tayong at day 46 na 9 days. So isang level pa, no? Kailangan pa talaga tayong humahabol talaga. Kailangan meron tayong may advance another dalawang level pa ang kailangan natin. Kailangan mahabol natin. Kung dapat level 41 na tayo ngayon, dapat 11 na to ngayon para mahabol natin. Kung per day, no? Nung tumaas pa ang ating points dahil dun sa 350. So pang tayo, pang 31%. 31% pang 1-2 pa rin, no? Wala yung wala pa rin tayong rewards, no? Sa overview natin, ayun, ayos na. So 10 levels na lang ito. So sure na makukuha natin yung ito. Yung background, pero ito medyo risky pa to. So malalaman naman natin yan. Tingnan na lang natin sa mga susunod na kabanata. Kailangan lang natin mamili talaga ng maganda-gandang task para matapos natin ito. Ayan, so yun lang, no, guys. Maraming salamat. Hindi. Mag-roll pala muna tayo. Meron tayong 4 na spirit clay. Roll muna tayo, guys. Tapos bababay na rin tayo. Yan. So maraming salamat sa ating mga supporters and subscribers, at thank you so much sa inyong lahat. Siyempre, i-like and share ang ating mga videos, at siyempre mag-comment na rin kayo dyan sa baba, no? Tahimik ng aking channel, wala man lang nagko-comment. Ano ba naman yan? Comment kayo dyan,
para kung lalo may mga negative reaction kayo or may mga gusto kayo ano bang masasabi niyo doon sa acquisition ng ang SpaceX, ang kanilang report na ang dami pala nilang Bitcoin. Sana all, no? Siguro hanggang sa ninuno ni Elon hindi pa nila ubos yun, no? Kahit yung Bitcoin na lang Grabe. 1.2 billion dollars. Sana all. Ayan, so nakakuha tayo ng 0.2 na BXS. Thank you so much sa inyo. At magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!